Mabuhay mga malaya at welcome sa Alternative Lifestyle. Ako nga pala si Batara at sa video na to pagkukwentuhan natin kung ano nga ba yung mga posibleng sign na ang isang pinagdadalang tao ay magiging isang babaylan sa hinaharap. So kung interesado ka sa kwentuhang yan, panoorin ang video mula sa simula hanggang sa dulo. Bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang linawin muna ha. Hindi lahat ng babanggitin ko dito ay matuturing na para lang to sa babaylan journey. Posible din ito na sa mga ibang spiritual practices, iba't ibang tradition. Hindi rin lahat ng sign na nandito ay automatic na confirmed babaylan na. Ito lang yung parang partial idea na baka yung bata ay maging babaylan in the future. Pero pwede rin naman na baka yung bata ay maging healer, hindi specific babaylan, o maging isang whatever yung spiritual path na tatahakin. Pero kung traditional ang pag-uusapan, kung pag-uusapan natin yung kaalaman ko base sa aking pakikisalamuha sa mga kasama kong elder babaylan at sa mga ilang pa ding mga baylano at mga baylan, dito ko nakuha yung mga information sa kanila directly talaga sa mga resources. Hindi ito nabasa sa book somewhere or parang narinig lang sa chismis, kundi personal ko talagang tinanong yung mga journey at may pattern. Kumbaga masasabi ko ay hindi ito parang ginawa ko lang, kundi ito ay kinalap talaga ng impormasyon base sa experience, tradition at mga aktual na mga elder babaylan at mga babaylan na kakilala ko. So ang una sa listahan ko, actually may ginawa akong listahan dito para hindi ko makalimutan. So ang una sa listahan ko ay yung prediction mula sa isang elder babaylan. Isang babae ay nasa sa isang pamilya ng mga babaylan or lahi ng mga babaylan. Kadalasan ang mga elder na babaylan ay tinitignan yung isang babaeng nagbubuntis sa kanila kung posibleng maging baylan. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap din sa kanilang mga gabay or mga gabay diwa. So yung ang elder baylan ay medyo sometimes nagkakaroon ng interest doon sa pagbubuntis ng isa sa pamilya. Sasabihin niya, parang merong kakaiba sa anak mo. So pwedeng mag-perform ng traditional divination yung elder baylan para malaman kung isa nga bang babaylan to. Or minsan naman yung mismong gabay ng elder baylan sasabihin sa kanya na ipinagdadalang tao ng babaeng yan ang susunod na magiging baylan. Posible yon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ha. So yung susunod naman, panaginip ng ina na may tungkol sa mga diwata o sa mga ancestor. So, posible yung nanay laging mananaginip ng mga diwata at may pagkakataon na mismo yung mga diwata o mga ancestors ang magsasabi sa kanya sa panaginip na yung dinadalang tao mo ay napipili namin na maging isang baylan sa hinaharap or siya yung magiging baylan na susunod. So, ayun yung mga bagay na posibleng marinig ng nanay doon sa panaginip niya mismo directly mula sa mga ninuno or sa mga espiritong gabay o mga diwatang gabay. Tapos yung pangatlo naman dito ay ang temporary spiritual ability. So ito yung pagbabago ng spiritual senses ng nanay. So kung yung nanay ay regular na parang babae, isang ina na hindi naman talaga psychically enhanced, biglang nagbuntis siya, tumaas ng sobra or lumakas ng sobra yung intuition niya, nakakakita siya ng mga spirits kahit dati hindi naman siya ganon. Kumbaga, nagkaroon ng instant pag-develop ng kanyang psychic senses. Pero ito ay hindi talaga pang matagalan, parang temporary lang. Kasi kung talagang baylanon yung ipapanganak niya, pagkatapos nun, mawawala rin yung kanyang pagka-heightened, kumbaga, ng kanyang spiritual senses. So, ang mangyayari, itong bata na to, bali, nagpaparamdam siya sa loob na meron siyang strong spiritual soul or spiritual skills. Sa bata talaga yon, hindi sa ina. Pero may pagkakataon ha, na yung nanay mismo, yung babaylan na mismo, yung nagdalang tao din. So, somehow, parang mas maha-heighten pa or mas magiging improved pa yung kanyang ability or yung kanyang psychic senses. So, may mga ganong cases. Kaya mas madali sa kanya na maramdaman kung yung nangyayari sa kanyang pagbabago na-enhance lang ba siya naturally o nandahil din sa dinadalang tao niya. So, mas madali yon kasi nanay niya na mismo yung babaylan. Ang susunod naman ay yung paglilihi sa mga traditional offerings. Kakaroon ka ng interest na kumain ng mga traditional offering, lalo na ang itlog at atay. So, kumbaga,
ang mga ito ay nagiging parang pinaka-main na pinaglilihian mo. So, ang mga itlog at saka atay kasi, ito yung isa sa main na inidang o yung offering plate na mayroong itlog at saka atay ng manok na ino-offer for honoring or for blessing. So, kung ikaw yung nagdadalang tao at parang ito yung pinaglilihian mo, nangangahulugan, malakas ang posibilidad na yung pinagdadalang tao mo ay mayroong connection sa pagiging isang baylan or pagiging isang traditional healer or baylan or babaylan. Ngayon, itong bahagi na to, ganun din kasi yung experience ng nanay ko. Pinaglihi niya ako sa atay at saka sa itlog. Hindi ko naman to nalaman syempre nang walang nagsabi sa akin, kundi ibinahagi ito ng nanay ko mismo noon nung nabubuhay pa siya at pati ng tatay ko. And meron akong parang confirm ko din sa kapatid ko kung ano ba talaga yung journey ng pagbubuntis ng nanay ko sa akin. So, na-confirm naman niya na, ayun nga, pinaglihi nga ako sa itlog at saka atay. And then, nagulat ako kasi tinanong ko yung elder baylan ko, si Punong Baylan, na ganun din pala siya. Ipinaglihi din pala siya ng nanay niya sa itlog at atay. So, parang ang napaka-random naman na magkaparehas kami na ipinaglihi sa itlog at saka atay. Nana na yung mga timay ilhan man jud. Ipagilihi po di ay ka sa kuan sa to. Kuan kaning atay og kanang itlog nya. Dili tumukahon akong mama kung dili malungagan og itlog ug atay. Mao gyud to yung paborito. Mogi Pero murag inidang siya nga kuan og ipakaon. o murag inidang mao gyud na siya kay ang atong ginahimo baya sa inidang kay atay og itlog. Mao. Mga timailhan na di ay ito siya mga timailhan. Tapos, yung susunod naman ay yung cryptic pregnancy. So, cryptic pregnancy yung tawag doon sa sitwasyon ng pagbubuntis na hindi nakikita yung bata o hindi nalalaman ng nanay na buntis siya. Minsan umaabot na parang kabuanan na saka lang niya nalaman na buntis siya. Ako naman, nalaman ng nanay ko na buntis siya parang 5 months or 6 months sa kanya lang nalaman. Kung hindi pa siya nagpahilot, hindi niya pa malalaman na buntis siya. So mayroon ako dito ang conversation ng kapatid ko. Kasi siya nagkwento, nagsabi ulit sa akin nung kasaysayan ng pagbubuntis ng nanay ko sa akin. Okay, ang ano mo, journey sa imong pag pregnant ni nanay, 5 months, nanay sakit-sakit ng tiyan, hindi niya alam na buntis siya. So ngayon, di sumasakit yung puso niya. So pumunta siya doon sa manghihilot. Ngayon, na nakatago ka doon, nakasuksok ka doon sa ni nanay. Ay halang niya nalaman na buntis siya nung nagpahilot siya. Tapos, yun na yun, atay naman yun ng tapos yung itlog. Yun ang gusto ni nanay, nung ikaw ay palaging kinakain. So ganun yung nangyari. And ito nga, pinaprotektahan ng mga ninuno umano ang mga batang nasa loob ng tiyan kapag cryptic pregnancy yung nangyari. Pinaprotektahan ng mga ninuno para habang nabubuo daw sa loob, hindi napapahamak na maka-attract ng mga ibang vibration mula sa mga unexpected and malevolent spirit na posibleng humadlang sa pagka-develop ng isang itinakda na maging isang baylan. So isa to sa mga paniniwala tungkol sa dumadaan sa cryptic pregnancy. Pero ito ay spiritual belief ha. Hindi yun dapat i-credit itong nasi-share ko bilang medical situation kasi wala naman akong idea tungkol talaga at hindi ako professional para magsabi tungkol sa medical condition ng cryptic pregnancy. Ang sinasabi ko lang ay yung pinaka nangyayari sa interpretasyon ng spiritual na paniniwala. Meron pa yung pinaka-last na sa listahan ko ay yung ipinapanganak na mayroong alignment katulad ng mayroong solar eclipse or lunar eclipse kung saan nasa loob ka ng tiyan tapos ipinapanganak ka habang yung buwan, ganun yung alignment, mayroong solar or lunar eclipse. So maraming mga posible pang senyales mula sa iba't iba pang mga tradisyon at kultura. Ulitin ko lang na ibahagi ko yung kaalaman ko na direkta mismo sa mga elder babaylan na mga experiences at maging sa mga ilang baguhang babaylan lang din na nakilala ko na kung traditionally speaking itong mga binabanggit ko ay hindi sign sa contemporary baylan kundi ito mismo yung pinaka traditional na mga pinapakita
na mga sinyalis na posibleng baylan or baylanon ang ipinagdadalang tao. Kung sakasakaling napanood nyo to habang buntis kayo, huwag nyo i-assume agad na babaylan ng isang anak ninyo. Kasi in the future, kasi ganito yan, nagmamatter pa rin sa pagkapanganak sa kanya. Kahit sabihin na natin na lahat na ng symptoms, lahat na ng signs nandoon sa pagbubuntis ng ina. Pero pagka ipinanganak ang isang baylan, hindi pa rin mako-confirm yun hanggat hindi siya sumasagot sa kanyang calling. Kasi meron pa rin yung stages. Meron pa rin pag pinanganak ka na, naging bata na yung baylanon, may stages pa yan. May natural rite of passage pa na gagawin yung bata na yon. At mayroon pang stage ng calling, meron pang stage ng mga challenges. I believe na isali ko na sa ilang content yung ilang signs pero nasa adult stage na. Siguro next possible content kung sakasakali yung journey naman ng isang posibleng baylan na bata na ipanganak na. Kung ano naman yung journey niya habang nasa stage siya ng pagiging bata. Kung ano yung nangyayari naman sa isang posibleng baylan or traditional baylan na bata na. Kasi na-mention ko na yung adult before, parang yung pinaka almost final stage ng calling. So, pero yung mga gantong stages, hindi ko pa na-mention yung anong mga nangyayari. So, baka i-share ko din yun. So, comment below kung gusto niyo yung ganong klaseng topic para alam ko at magawa natin kung sakali ng content. So, ayun lang mga Malaya. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Hanggang sa muli.